Marami ang nasawi sa ginawang ambos ng kalaban ng gobyerno ng Syria. Ito ang pinakauna sa mga malagim na karanasan ng Syria sa bagong pamumuno ni Ahmed al-Sharaa. Nahaharap sa isang malaking pagsubok ang pamumuno ni Ahmed al-Sharaa matapos nitong mapabagsak ang rehimeng Bashar al-Assad dahil siya ngayon ang ipinalit upang pamunuan ang Syria upang ang Syria ay muling makabangon sa matinding pagkawasak nito sa mga nakaraang giyera. Ang tanong, sino ngayon itong nagsagawa ng matinding pag-atake sa Syria na siyang ikinamatay ng maraming mga tao? At ang mga namatay, mga kaibigan, hindi mga sibilyan kundi mga pulis pa na itinalaga ni Ahmed al-Sharaa. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay March 7, 2025. Isa na namang napakainit at bagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake sa Syria na kung saan ikinasawi ng hindi mga sibilyan kundi mga pulis pa mismo ng Syria na itinalaga ni Ahmed al-Sharaa na bagong pangulo ng Syria na nagpabagsak sa rehimeng Bashar al-Assad. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing hamon para kay Ahmed al-Sharaa dahil siya ngayon ang namumuno sa lugar na ito upang paunlarin ang kanilang bansa. Nais nito na makipagkaibigan sa Estados Unidos at Israel. Bumisita na rin itong si Ahmed al-Sharaa sa Saudi Arabia upang humingi ng tulong. Pero sa lahat ng mga Muslim countries na binisita ni Ahmed al-Sharaa, hindi ito bumisita sa Iran sapagat ayaw ni Ahmed na ang Iran ay mangialam pa sa kanilang bansa. Maging ang dating mga militanteng grupo na ipinwesto sa Syria na tinatawag na Kataib Hezbollah na sinusuportahan ng bansang Iran sa pamumuno ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei ay pinatalsik na ni Ahmed al-Sharaa. Ngayon na siya ang namumuno sa bansang Syria, siya ngayon ang inaatake. Ang tanong, sino ang nagsagawa ng pag-ataking ito? Iniulat ng Associated Press or AP, maging ng Washington Post, maging ng ABC News na ang nagsagawa ng naturang pag-atake ay mga loyalista pala ng dating rehimeng Bashar al-Assad. Nako, matinding gulo ito dahil inaakala ng marami na tapos na si Bashar al-Assad sa Syria. Pero ang hindi alam ng marami ay marami pa palang mga sumusuporta kay Bashar al-Assad. At eto na nga, ang puwersa ni Bashar al-Assad ay nagsagawa ng isang matinding ambush na kung saan nasawi, mga kaibigan, ang 13 mga police officers. Isinagawa ang naturang pag-atake sa isang lungsod na malapit sa coastal area. Eto pa, mga kaibigan, ang nasabing 13 police officers na kumpirmadong nasawi ayon mismo sa Syrian Health Department, maaari pang madagdagan ito dahil napakarami pala ang sugatan at maliban sa mga sugatang ito, marami din, mga kaibigan, ang malubha ang kanilang sugat na natamo. Ngayon, kung naaalala ninyo noong nakaraang araw, mga kaibigan, dito sa lugar na ito, ang Israel ay nagsagawa rin ng isang napakalaking airstrike. Kaya nga hindi nagreklamo ang Pangulo ng Syria na si Ahmed al-Sharaa sa isinagawang airstrike ng Israel. Kaya pala, dahil alam pala ni al-Sharaa na ang ginawang airstrike ng Israel, ito ay upang pulbusin ang mga natitira pang armas na pinangangalagaan ng mga loyalista ni Bashar al-Assad. Kaya kung tutuusin, ang isinagawang napakalaking airstrike ng Israel sa lugar na ito ay hindi upang kalabanin ang bagong Pangulo ng Syria na si al-Sharaa, kundi ito ay bilang pagsuporta ng Israel sa bagong pinuno ng Syria.
Dahil ayon mismo sa Israel, talagang inamin nila na nagsagawa sila ng airstrike dahil ayon sa kanilang intelligence report, marami pa pala ang mga loyalista ni Bashar al-Assad na nagtatago sa mga coastal area. Ngayon ang tanong, bakit coastal? Ayan, dito kasi sa mga lugar na ito mga kaibigan, dito ang mga medyo makakapagtago ang mga sundalo ni Bashar al-Assad. Hindi ito pwedeng pumunta sa mga cities at sa kalagitnaan ng Syria dahil madali silang maa-identify ng puwersa ni Ahmed al-Sharaa. At eto na nga, nang magkaroon ng pagkakataon ang mga loyalista ni Bashar al-Assad, nagsagawa ito ng isang napakatinding ambush. Ayon sa ulat ng Syrian state media, ang lugar ng Mediterranean Coastal Region, ito ang nagiging challenge para kay Interim President Ahmed al-Sharaa at ng kanyang pamumuno dahil sa mga lugar na ito, marami palang mga puwersa na sumusuporta kay Bashar al-Assad. Kaya ang ginagawa ngayon ng gobyerno ng Syria ay nagsasagawa ito ng mga mahihigpit na inspeksyon sa mga lugar lalong-lalo na sa Mediterranean Coastal Region. At ang nakakamangha mga kaibigan ayon sa ulat, hindi lang pala otoridad ng Syria ang nagsasagawa ng mga inspeksyon. Ano ito? Maging mga sibilyan mga kaibigan ay tumutulong para sa gobyerno ng Syria. Kasi marami sa mga sibilyan ang ayaw na bumalik pa ang puwersa ni Bashar al-Assad sa kanilang bansa. Kaya mismong mga sibilyan sa Syria ay tumutulong sa kanilang gobyerno. Ganun pa man, limitado pa rin ang kanilang magagawa dahil wala sila sa posisyon. Wala rin silang mga armas di gaya ng mga puwersa ni Ahmed al-Sharaa. Makakatulong lamang daw sila ayon sa Government of Syria sa pamamagitan ng pagmamanman at pagbabantay sa kanilang paligid. At eto pa mga kaibigan, idagdag ko na rin ito. Kakapasok lang kasi mga kaibigan na balita. Ayon sa ulat ng Syrian Observatory of Human Rights, ang ambush ng mga loyalista ni Bashar al-Assad na isinagawa sa Jabli sa City of Latakia, umabot na sa 28 ang nasawi. Kasama pa ang nasawi mga kaibigan, 3 sibilyan. Nakakalungkot ito mga kaibigan. Sa ngayon mga kaibigan ay inaabangan pa natin kung ano ang iginanti ng gobyerno ng Syria sa ginawang ambush ng mga loyalista ni Bashar al-Assad. Dahil ngayon ay wala pang sinasabi ang gobyerno ng Syria. Ayaw kong pangunahan ang balita mga kaibigan. Yan ang bagay na ating aantabayanan. Kaya kung gusto mong malaman ang susunod na aksyon ng Syria mga kaibigan, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor na i-subscribe mo na rin ang napakaliit nating channel na ito. I-click mo na rin ang kampana para ma-notify ka kung meron tayong mga future uploads. At lubos-lubusin ko na rin, baka naman nais mong maging member ng channel na ito, maaaring i-click lamang ang join button at kung magiging member ka ay isa-shoutout ko kayo pagkatapos ng mga videos natin. At malaking tulong rin yan para sa ating programa. Namimigay kasi tayo ng pagkain, damit at tsinelas sa isang lugar sa Cebu na malayong mapuntahan mula sa syudad. Yan po ang ating programa. At sa lahat ng aking mga kababayan na narito sa Pilipinas at sa ibang panig ng mundo, mga OFW, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!